Okay, magandang umaga na naman. Magandang umaga ng Lunes. Magandang umaga mga katambay. Ano ngayon? Holy Monday ba tawag? Oo, Holy Monday. Magandang umaga mga katambay. Holy Monday ngayon, no? Medyo ramdam mo na yung Holy Week. Wala nang tao masyado sa Manila. Oo, hindi nag-aanong traffic. Oo, Konti na lang. Actually, the best time to spend yung Holy Week sa Manila talaga, Metro Manila, dahil nasa probinsya lahat ng tao, malawag ang kalsada. Oo, naglalabasan na ngayon. Actually, yung sana gusto sana na natin Lenten episode tayo ngayon na si Father Art Balatbat sana, no? Pero mamaya pass natin yung kanyang mensahe para sa atin. Para sa mga sa mga ating mga katambay na mga Katoliko na isa itong Holy Week na pinaka mahalagang obserbasyon, selebrasyon ng ating ng ating pananampalataya. Yun, pero mahal na araw na Tuloy pa rin yung tuloy pa rin yung politiko. Weirdo na nga, sumasabay sa init Weirdo na nga yung panahon. Lalo yung napanood ba yung huling yung Senate hearing nung Actually, hindi ako nanonood ng Senate hearing kasi parang tingin ko lahat drama kasi may mga kanya-kanya political yung chairman ng committee dahil laglag dun sa sa survey nililigawan kung magkabilang kampo wala, pareho siya nilaglag. Nire-reject naman siya pareha sa kampo. Tapos kitang-kita yung niya, leading yung mga tanong, kaya kinompronta siya ni Secretary SILG Secretary Remulla na bakit mo kami gustong pinipilit aminin ng bagay na hindi naman dapat namin aminin. Tapos isang senador ang yabang pa. Hindi ko alam kung senador to ano daw. Wala silang order mula sa taas para i-contempt si General Marbil. Marbil si General Torre. General Torre na nakalimutan niya yata na yung mandato niya sa mga botante, hindi siya appointed ng dating pangulo. Siya ay binoto nung halalang 2022. In fact, siya nga isa sa pinaka number 1 siya, 'di ba? Number 1 dahil na paikot siya kasi tandaan natin, siya ay hindi kasama sa slate ng Uniteam. Mm-hmm. Ngayon, etong si katandem ni Pangulong BBM meron na silang 12 na na slate doon sa senatorial. Nagdagdag pa ng 6 kasama nga doon yung senador na to. Ayaw banggitin pangalan niya kasi baka si Bigotillo na lang. Si Bigotillo, 'di ba? Dinagdag. Actually doon, yung pala nagkaroon ng alingas-ngas doon sa loob ng senatorial slate ng Uniteam kasi kasama ka namin sa Uniteam. Nagdagdag ka ng 6, so naging 18. 12 lang ang boboto ng mga tao. So sino ilalaglag? Kaya sino ang nilaglag niya doon sa team as a slate ng Uniteam? 'Di ba? Tapos eto pa si Bigotillo, 'di ba? Sumama sa kampanya doon sa Ilocos pa mismo. Nung tinanong siya, sabi niya hindi niya bitbit si BBM. Doon mismo sa baluarte ni BBM. At nakatulong sa kanyang malaki dahil nung sumama na siya sa Unity, biglang umangat yung niya noon ang kanyang standing sa ranking. Tapos manalo na, sabihin niya hindi daw siya hindi siya Uniteam. Pero kita naman natin, totoo nga pinangatawanan niya dahil iisa lang prinsipihan niyang ng isa lang amo niya. Hindi mo alam kung saan kumukuha ng kapalamaka o hindi yung actually binabasa nga niya yung Senado. Minsan 'di ba nagsusuklay pa ng bigote yan sa loob ng session hindi sorry pero sana i-respect natin yung yung ating opisina. Huwag naman ganoon na tapos on live session actual session. Sabihin mo, ako sana parang bibit-bitin ba bibit-bitin sana kita kung may order lang sa akin ang dati yung mga
pinakikita niya na ano na ang pinagsisilbihan niya isang tao lang o isang pamilya lang, na nakalimutan niya na ang pinagsisilbihan niya dapat yung sambayan na bumoto sa kanya. Yung mandato niyo po hindi ka dapat kumukuha ng order sa kahit kaninong tao, no. Dapat kumukuha ka ng mandato o sa pulso ng mamamayan na bumoto sa iyo. At Kaya nga, umpisa pa lang, mainit na yung natin eh. Pero siguro, ano po tayo, no? Pasalamat po tayo sa ating tagapagtaguyod, no? Ang Philippine Charity Sweepstakes Office, hindi uurong sa pagtulong. Maraming salamat sa PCSO sa kanilang actually tuloy-tuloy yung kanilang pamimigay ng tulong sa sa iba't ibang mga barangay, na ibigay sila ng ambulansya, Oo. ibigay sila ng mga disaster kits. Siyempre sa Philippine Gaming Corporation, PAGCOR, no? Para sa ating responsible gaming, no? Paalala sa responsible gaming. Keep it fun. Responsible gaming tayo. At congratulations din pala sa PAGCOR, no, na actually mas tumaas ang natin ngayon, ang kanilang earnings, gross revenue. Given na wala na silang wala na yung Pogo. Medyo na streamline nila yung yung kanilang siguro napatino lang yung collection. Siguro mas malamang sa gano'n kasi pero mo ang laking kabawasan ng nung Pogo dahil meron kasi monthly guaranteed fee, no, na binabayad itong mga Pogo. Pero siguro hindi gano'n naging nalaking kabawasan dahil nung naglabas sa investigasyon, mukhang marami ding anomalya na parang may mga lumabas, ang dami illegal na Pogo. Actually, doon pa yan sinasabi ni dating congressman na Coco Nograles, tawag nga dyan, no-go. Maraming mga anomalya at mga krimen na ina-attribute sa Pogo, pero sa mga illegal na Pogo. At isa nga dyan sumabit, diba si dating spokesperson nagtatago ngayon, no, si Harry Roque, na nung ni-raid yung Pogo dyan sa may sa Pampanga, nakita yung bakit siya may ID ron. At doon din nakita yung niya mga transactions, no, kaya nga na buko na yung isa niyang aid nursing aid, no, sa Lasal, nagwapo ay binibigyan niya ng monthly allowance. Kaya nga, diba? Yun, batiin natin yung mga ating sa Lasal, nagwapo. yung ating mga taga-subaybay, no? Siyempre, ang Damgo family, no? Luchi, palagi yan Luchi, Joseph, Janjan, si Alex, si Jackie, si Jonas, Samuel, no? Ano yan, palagi yan, hindi yan, walang palya yan. At batiin na rin natin ang ating kababata diyan sa Santa Mesa, sa Manila, si Joan Tigno. Happy birthday, Joan! Oy, birthday pala ni Joan ngayon. Kumusta ka dyan? Papansit ka na. Magpakanton. Siyempre, yung mga co-parents ko dyan sa Quezon City Science High School, si Mami Rose, Mami G, Mami Angela, Mami Bell, Mami Dory, no? Si Attorney Desi. At of course, yung mga pamilya Manalo sa Binangonan, Taytay, at ang na nanonood din sila, Ate Menchi, Sally, Cathy, Christy, at kay Kuya Chito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta palagi. Yun. At si Kuya Edgar pala sa Santa Mesa nanonood din. Kuya Edgar, kumusta ka na? Yun, no? Maaga pa lang at syempre natin yung ating yung mga ating mga katambay din na ngayon na naglalakbay, na iba nasa opisina pa, hindi pa nakapag-leave, at yung mga nakapag-leave na nasa bakasyon na lang ngayon, magandang umaga po sa inyo. Si Ate Katambay, si Attorney Faye, nasa labas, may hearing yata buhay abogado. Holy Week na, may hearing pa no? Kaya nga. Yun, no? Balik tayo doon sa tawag ito sa Senate hearing. Parang actually hindi ako nanonood. Nakikita ko lang sa SOCMED yung mga post. Natatawa na lang ako. Parang di ba may nagsabi nga, sino yung philosopher nagsabi, kapag nagdala ka ng isang payaso sa isang payaso sa palasyo, hindi siya nagiging hari, kundi yung palasyo nagiging isang circus.
At mukhang ganito nangyayari. di ba? At ganun talaga nangyari, di ba? Sa Senado nga minsan, di ba, sa session, yung senador na Bigatillo, makikipagbiroan pa, mag-interpolate sa kanyang kapwa senador. At kapag nakapag-English, sabihin pa sa kanyang isang payasong nakalbong senador, ayan English yan Yung bang ginagawang comedy yung session. Formal session yun eh. Kaya nga, akala yata nasa isang sitcom kung tatuhin yung yung Senado. At kung kung biru-biruin yung diba si Senator Risa Hontiveros na is nag-interpret siya kay Senator Risa Hontiveros imbes na pag-usapan yung issue, ang pinag-uusapan niya ay yung puro flattery ang binibigay kay Senator Hontiveros. Sabi nga sa kanya ni Senator Hontiveros salamat sa yung yung compliments. Pero kay Senator Cayetano, Pia Cayetano, ganoon din ginagawa niya. Pag-usapan natin yung issue. Kaya nga, kung hindi ka kung hindi mo kayang sagutin yung issue ng ng maayos, wag ka nang mawak ng mikropono Oo, kasi nagmumukha lang katawa-tawa yung Senado. At sana naman sa 2028 mag-isip na tayo, bawasan natin o tanggalin na yung lalo ngayon 2020 sa Mayo, 'di ba? Naman yung hilala. Yung mga sumasayaw lang mga ganun lang, wag nating iboto yun. Parang hindi naman dance contest yung eleksyon para kailangan magsayaw-sayaw Shout out nga ni Gloria Diaz, 'di ba? Mas padala ka ng pera sa anak mo. Kaya nga, 'di ba? Ang daming anak nun. Oo sa senador guys, they're known for that, no? Yung gusto mong maging responsable sa buhay namin, pero yung sarili mong anak ayaw mong kunin yung responsibilidad sa pagpapalaki. Nandiyan pa si Katambay Dian, no? Mamaya pa si Katambay si Manong Jo, okay na ba yung si Manong Jo naghihintay na sa kanyang ating senior moment, senior moments. Actually, senior R po yun. Senior R yung title kaya dahil may senior tayo. Senior moment na. Okay. Sino? So, si Manong Jo muna. Manong Jo, pasok. Pasok, Manong Jo. Magandang araw mga kasenyor. Ako po muli si Manong Joe at welcome na welcome kayo sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Senior Hour kasama si Manong Joe. Kumusta na kayo mga ka-maintenance? Tuloy-tuloy pa rin ba ang inom ng gamot sa high blood, rheuma, cholesterol at kung ano-ano pa? Sa panahon ngayon, napakahirap na magkasakit. Hindi lang dahil sa sakit mismo kundi dahil mahal magpagamot. Mula sa simpleng check-up hanggang sa pag-ospital, laging butas ang bulsa natin. At sa totoo lang, hindi lahat sa atin ay may kakayahang magbayad ng ganito kalaking gastos. Ang nakakalungkot, marami sa ating mga ka-senior, pinipiling magtiis na lang at hindi na tugunan yung nararamdaman kahit masakit. Pero hindi ito dapat. Lahat tayo may karapatan sa quality healthcare. Ang ating gobyerno ay maraming mga programang angkop para dito sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat nating malaman pagdating sa healthcare para sa mga senior citizens. Ano-ano ba ang mga benepisyo na maaari nating makuha? Ngayong umaga, makakausap natin ang head ng PhilHealth Public Affairs Unit, si Mr. Raymond Acoba, para linawin ang mga isyong ito. Kaya tutok lang mga ka-senior dahil para sa inyo ang episode na to. So, magandang umaga mga kaliwanag at mga taga-subaybay natin dito sa Manong Joe page on Facebook. Gusto ko lang po i-report, maraming salamat sa pagtangkilik. Nasa 45,000 followers na po tayo. At patuloy po ninyong sundan ang ating page at maraming salamat sa pagkakataon makapaglingkod publiko. Sa araw na ito, makakasama po natin ang Public Affairs Unit Head ng PhilHealth, no other than Mr. Raymond Acoba.
Nakasama ko po siya nung kami magkaroon ng session with the various government information officers at ngayon pinalad po tayo makasama siya. Sir Raymond, magandang umaga po sa inyo. Magandang araw. Yes, magandang araw po, Manong Joe. And of course, lahat pong mga nanonood ngayong araw na to, magandang araw din po sa ating lahat. Well, umpisan ko siguro yung question dun sa tanong ko sa inyo nung bago tayo maghiwalay. I think that was 2 weeks ago, no? Mayroon bang programa ang PhilHealth para sa mga senior citizens na kagaya ko? Para naman matulungan kami sa gastusin, lalo sa gamot. Yes, Manong Joe, tama po kayo. Meron po tayong programa para sa ating mga senior citizens. Kasi sabi po ng batas ng Universal Healthcare Law that every Filipino dapat kasama po dito sa Universal Healthcare Program. So, meron tayong senior citizen program po. In fact, Manong Joe, this was also reinforced ng Enhanced Senior Citizens Act. Ibang batas naman po yun. Ang sinasabi nun, dapat automatic members po yung mga senior citizens na Filipinos. Opo. Maliban pa ho yun dun sa discount namin sa gamot, di po ba? Medyo substantial din po. Tama po yan. Discount namin. I think Tama po, Manong. 20%, tapos VAT exempt pa po kami. So, ayan mga ka-senior, narinig nyo mismo kay Sir Raymond. Tapos Sir Raymond, paano ho ba maging miyembro o magparehistro dito sa tinatawag na Senior Citizen Health Program? May kailangan po requirements? Opo. Ganito po yan, Manong Joe. Although sabi nga ng batas, lahat ng Filipinos dapat ay members ng PhilHealth. On the part naman po ng isang senior citizen, kailangan niya po magpa-register. One-time registration lang naman po ito. So, of course, ang unang sinisecure po ng isang senior citizen, madalas yung senior citizen card na kinukuha po nila sa local government. Pag nakuha na po yun, pwede na ngayon siya pumunta sa ating mga PhilHealth Local Health Insurance Offices or sa mga PhilHealth Express Office natin na located sa mga super malls dito sa NCR. And they have to fill out a PhilHealth Member Registration Form. It's or PMRF. Or kilala rin siyang PMRF, PhilHealth's most requested form. So, i-fill out lang po na yan at huwag kalimutan pirmahan. Opo, kailangan malagdaan yung PMRF. Then, attach niya po yung photocopy ng kanyang senior citizen card or any valid ID that indicates the date of birth po of the senior citizen. Then, tatanggapin po yan ng PhilHealth. Afterwards, we will issue a PhilHealth Senior Citizen Card na po para sa kanya. At ready na po yun. So, kasama rin po yung member data record po. Ayan mga ka-senior, mga kaliwanag, malinaw kung anong kailangan nating gawin. Ano-ano naman ho yung mga benepisyo na maaaring makuha nitong mga seniors mula sa PhilHealth? Ayun, marami po, no? So, isa-isahin po natin. Kasi ang sabi ng batas ng Universal Healthcare Law, dapat every Filipino shall be granted immediate eligibility to promotive, to preventive, to curative, to rehabilitative, and palliative. So, meron tayong curative care. Ito po yung inpatient, meron din tayong outpatient na benefits. So, dito sa inpatient benefits, kailangan ma-confine ka for at least 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospitals. And kung na-confine ka na po sa isang PhilHealth accredited, depende ngayon yan kung ano po yung case mo or yung illness ninyo. And we cover 9,000 cases. So, halimbawa lang po na confine siya because of pneumonia, moderate risk, ang case rate niya is around 29,250. Kung halimbawa naman na confine siya, tapos yung case niya is stroke, infarction, yan, nasa 76,000 po.
Kung halimbawa naman, pneumonia high risk, nasa 90,100. Manong Joe, we have 9,000 cases covered po ng PhilHealth. Okay. Ang magdidetermine lang po what type of case po siya, of course, yung would be the attending physician kung saan siya na-confine. And meron pong kaakibat yan or corresponding benefit package po. May contribution po ba kami kailangan na gawin para ma-avail po ito? Ayun, that's a good question, Manong Joe, no? Natanong ko yan kasi Opo. ako, I'm still fortunate to work. Pero marami sa atin mga seniors by the age of 60 sa private sector at 65 sa government sector, pagkakaalam ko, talagang tapos na magtrabaho. So, wala na silang hanap buhay. So, yung contribution, obviously, wala nang part doon yung either company or yung government. So, paano po yun? Ayun, Manong Joe. Sagot na po ng Universal Healthcare Law yung premium contribution ng ating mga senior citizens who are no longer working. So, if they are retired, malinaw yun na mga kaliwanag, sagot na ng gobyerno. Opo. If yung isang senior citizen, hindi na po siya nagtatrabaho, retired na siya or pensionado, sagot na po ng PhilHealth yung premium contribution ng isang senior citizen. But on your part, Manong Job, because you are still working and you're still connected po no sa Meralco, nasa employed sector pa po kayo or formal economy, which means na patuloy pa rin po na naguhulog kayo ng premium contribution, hahati nyo po si Meralco po as Yun your naman employer. Yun naman Opo. ho, Sir Raymond. Pero kung halimbawa yung isang senior citizen, talagang retiree na po siya or pensionado, wala na po siyang babayaran na PhilHealth premium contribution kasi sagot na po ni PhilHealth. Ayun naman ho mga may HMO. May share obviously ang HMO pag nagkasakit yung isang senior. Bali paghahatian ho ba ng HMO at ng PhilHealth yung sabihin na nating magiging gastusin? Ang pwede pong mangyari dyan is ang unang ibabawas lagi would be the PhilHealth case rate. Tapos after, kung may balanse po, saka lang po pumapasok si HMO. Oo. And Manong Joe, gusto ko rin pong linawin na bukod pa po yung senior citizen na discount, right? Okay, opo. Na 20%. Tapos bukod din po yung 12% VAT. Oo. Opo. So bali ho, Merong ano yan? 32% total. Opo, may ano po yan eh, may chronological order when it comes to the diskwento. So tandaan po natin, halimbawa nadyan po si hospital bill, ang unang ibabawas is the 20% discount. Okay? After the 20% discount, it's the 12% VAT. Tapos ang panghuli po si PhilHealth sa balanse. Tapos kung may natira pang balanse, saka papasok si HMO. Oo. Yung po, yung sequence po. Opo. Well, it still is kung afford naman ng mga anak, nung mga nag-aalaga dun sa senior at elderly na mag-HMO, talagang hindi naman mo problema yung ating mga seniors, Sir Raymond, ano? At ako, nagpapasalamat ako sa PhilHealth dahil mukhang talagang lumaki yung kumbaga pantustos sa gastusin. Ito pa isa, kami on a personal level, I had a mother who passed away 3 years ago, pero matagal din nakipagbunuho dun sa chronic kidney disease end stage, and dun ko nakita kung gaano kamahal magpa-dialysis. My understanding is that tinaasan ng PhilHealth yung benepisyo sa mga dialysis patients. Siyempre, ayaw naman natin itong mangyari. Just in case, I think meron kayong programa para dyan na kung saan tinaasan nyo yung level ng pagtustos dun sa may sakit ng CKD. Yes, tama yun, Manong Joe.
ito po ay kasama sa outpatient benefits po natin. Pag outpatient benefits, which means na hindi naman po nila kailangan ma-confine pero makaka-avail pa rin sila ng PhilHealth benefits. So one of those cases, ito pong dialysis po, no? And ang nakakatuwa rin, although tinaasan na po ng PhilHealth, no, para po makatulong talaga tayo sa mga merong mga CKD patients na members po natin. From 2,600, tinaasan natin yan up to 4,000 pesos last year. Then another round of increase, umabot na po ng 6,350 per session po ito. And yung sessions din natin, yung number of sessions also tumaas po from 90 sessions to 144. Ngayon, 156 sessions po. So halos So per covered na session, kung 3 times a week siya, medyo covered na. yes, because yun po talaga ang clamor po ng mga CKD patients natin na 3 times a week ang dialysis. So we have 52 weeks in one calendar year. So 3 times 52, that is 156 po. Yun po yung reason kaya pinaabot natin 156. Tapos per session ito, it's 6,350. So dapat wala na pong out of pocket yung ating mga PhilHealth members na nagpapadialysis po. Magandang balita po yan. Although ayaw natin, syempre, mangyari yan sa ating mga kababayan, pero minsan dala na rin ang edad at yung iba may diabetes, umaabot yun sa CKD at least kahit papano makaagapay yung gobyerno, ang PhilHealth sa pangangailangan nila. Isa sa tanong ko pa sa Raymond, meron ba kaming special assistance o express lane para sa mga seniors na hirap na maglakad o walang kasama sa pag-process ng mga dokumento? Yes, Manong Joe, we have meron tayong express lane or special lane para sa ating mga senior citizens whenever na dumalaw po sila sa ating mga PhilHealth local health insurance offices here at all over actually sa nationwide, no. We have around 170 local health insurance offices. Yun po yung tawag natin sa frontline office natin, yung PhilHealth local health insurance office. At makakasiguro naman po tayo dito sa PhilHealth na talagang aalalayan po namin lahat po ng ating mga members sa mga PhilHealth local health insurance office po natin. At isa sa mga tanong din sa Raymond, bunsod naman ito ng mga nagkukonsulta sa mga doktor at syempre mga professional fees ng mga doktor. Yan naman din ay sa pagkakaalam ko ay covered ng PhilHealth. At so almost all the doctors, kung hindi man lahat ng doktor sa Pilipinas po ay dapat PhilHealth covered, ano po? Yes, we accredit yung ating mga medical practitioners tulad ng mga doctors. Later on, i-accredit na rin po natin mga dentists kasi meron na rin po tayong dental care package po. So, of course, we encourage po, no, lahat ng ating mga PhilHealth, lahat ng ating mga doctors to be PhilHealth accredited. And actually, yung mga accredited hospitals, they require their doctors na dapat PhilHealth accredited para unang-una, makikinabang po yung ating mga members sa PhilHealth benefits. Pangalawa, meron din pong portion na professional fee na binibigay po yung PhilHealth sa ating mga accredited doctors. Mabilis naman po yun nare-remit sa kanila, ano po? Yes, mabilis na po. Actually, we have a new president, no, by the name of Dr. Edwin Mercado. Ang binibigay ayon sa batas, Universal Healthcare Law, na meron tayong 60-day na turnaround time, no, to pay the claims to the hospitals. Kasama na dyan yung ating mga payment sa mga professional fee or sa mga doctors. Pero meron po kong standing order ngayon from our management that it should be less than 30 days po yung aming turnaround time when it comes to benefit payment po. And dun po kami ngayon nakatutok talaga yung benefit payment po. So that's really good news, not only for the patients but for those who are taking care of the patients, siyempre yung mga doctors po natin. No?
At nakita naman natin sa Raymond, ako nagulat nung nag-usap tayo, I think that was 2 weeks ago dun sa session with the government communicators kung saan yung lingkod ay naging kasama din, kayo din po. No? Na ang tataas na pala ng benepisyo na binibigay ng PhilHealth at ito ay kailangan talaga malaman ng taong bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na talagang upgraded na, kumbaga, yung ating mga benefits sa PhilHealth. So, sa panghuli, Sir Raymond, ano po yung gusto ninyong sabihin sa ating mga mahal na kababayan? Paalala ninyo sa ating mga kasenyor lalo na pagdating sa kanilang karapatan, pagdating sa benepisyo sa kalusugan bilang miyembro ng PhilHealth. Opo. Malinaw naman po no sa constitution po natin na meron dapat tayong right to health. At dapat sinisigurado po ng ating gobyerno na manatili po tayong laging malusog. Kaya ang PhilHealth po, pinapalawak na po natin yung ating mga benepisyo. Hindi lang tayo nakatutok ngayon sa curative, no? Kung kailan lang nagkasakit, saka lang po natin gagamutin. Meron na po tayong programang preventive care also. Ito yung primary health care po natin. Ang tawag natin dyan is Consulta Program. Ito po talaga yung tinutulak ng PhilHealth ngayon. Kahit wala pa pong sakit, yung isang Pilipino, malusog pa siya, dapat to nagpapa-check up na siya through our Consulta Program. Para po laging manatiling malusog po yung ating bayan po. No? Kasi tandaan natin, Manong Joe, yun nangyari sa atin nung pandemya. Dahil po sa kalusugan, no? Dahil sa virus, kailangan ma-lockdown tayo, hindi tayo nakapaghanap buhay, hindi tayo nakakalabas ng bahay, hindi man tayo nakakasimba. Nawala lahat po no, ng mga gawain natin dahil po yan sa kalusugan. Kaya dapat unahin natin yung ating kalusugan. Totoo talaga yun, Manong Joe. Health is wealth. Kasi magastos po magkasakit. Kaya as much as possible, dapat lagi tayong malusog. Kaya kami sa PhilHealth po, tinutulak namin yung Consulta Program. Dapat magpa-check up kayo. At alam po natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya dapat laging alamin na po natin no, yung ating mga benepisyo sa PhilHealth at gamitin po natin, lalong-lalo na yung konsulta. And thank you also, Manong Joe, at naliwanagan po kayo sa patungkol po sa universal healthcare at tinutulungan niyo po ngayon ang PhilHealth para ipaalam sa ating mga kababayan yung programa po ng PhilHealth. Ako po, Sir Raymond, ay walang sawang magbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga ka-seniors para mapakinabangan nila itong upgraded na PhilHealth benefit packages. So maraming salamat sa inyo, Sir Raymond, sa pagbahagi ng malinaw at napaka-importanting impormasyon. Malaking tulong po ito sa mga ka-seniors na katulad ko po at gayon din sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth. Mga ka-senior, nais ko lang pong paalala, wag ho tayong mahiyang gamitin ang ating pribilehiyo na handog ng ating pamahalaan. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi karangyaan kundi isang karapatan. Kaya sama-sama tayong maging mas maalaga sa ating kalusugan at sa ating kinabukasan. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Senior Hour with Manong Joe, ako po muli ang inyong lingkod. Muli, Sir Raymond, maraming salamat sa inyo. Okay, nagbabalik ang tambayan. Maraming salamat, Manong Joe, para sa ating senior moment. Senior moment natin. Good morning, Katambay Coffee, Katambay Kuya Oy. Charlie. Good morning, Good Katambay morning. Fee. At maraming salamat, Katambay Manong Joe. Mhm. Malaking tulong sa mga senior citizens. Yung tinalakil na yung mga benefits ng PhilHealth Oo. para sa ating mga senior Oo, citizens. importante talagang ibinibigay yung mga information na ganyan para alam ng mga senior citizens natin di ba? Kasi unfortunately marami pa rin hindi sumusunod. Kung Oo. makakanlusot,
Oo. Hindi totoo. na hindi na binibigay yung yung full benefits. Sayang na sayang. Tsaka Oo. yung actually sa senior no, kasi na ano ko na to no, na experience ko na to no. Mm-mm. Syempre double na tayo. Yung yung ano diyan, okay sige libre na kami no sa contribution. Mm-mm. Pero ang ano doon, wala kaming beneficiary. Kami lang. Kayo lang. Oo, so sabihin So, hindi transferable or hindi, what? Ano halimbawa, ba? What do you mean? ay, halimbawa, 'di ba, may anak ka, Mm. 'di ba na wag naman ano, pero syempre na hospital or ano, hindi niya hindi ka makaka-avail ng discount ng PhilHealth benefits para doon sa anak mo kasi hindi ka siya kasama wala ka na beneficiary. Okay. So, ganun yung So, oo. wala po para sa lang. Yun, medyo yun. Siyempre, naman, 'di ba, halimbawa, Silang nag-aalaga halimbawa, sa mga senior halimbawa, gaya citizen. niyan, 'di ba? Halimbawa, ang anak mo is mga bata pa. Halimbawa, late ka na 'di ba? So, ikaw senior ka na pero mga anak mo bata pa. Even 'di ba, pag-usapan natin last time 'di ba ni Kong Bernadette Herrera, no? Na yung bawa yung senior, wala na siyang income no? Maasa lang sa pension, sa normally gano'n, 'di ba? Pero meron ka pa rin gastusin, no? Yung mga anak mo Mga na dependent. yung mga dependent mo. dependents mo. Tapos wala kang beneficiary pagdating doon sa PhilHealth. So paano 'yun, 'di ba? So, isa pwedeng Oo. tignan. At hindi yung nga sana no, maigis ulit natin si Kong BH kasi halimbawa yan sa PhilHealth kasama ba yung mga solo parent diyan na sa ganung benefit. Oo. Parang hindi ko yata Hindi hindi natin naitanong Oo, ba last hindi time. natin naitanong. Ay, nandiyan na daw si Attorney Faye sa linya. linya? Wala? Wala. Hindi pa nakakapag si Attorney Faye. Anyways, saka ano ngayon, 'di ba? Holy Monday. Holy So Monday. ano yung saan ka ano plano mo itong Holy Week? Wala. Ako, every Holy Week, hindi talaga, ang family namin talaga nagstay lang sa Manila. We do yung Stations of the Cross, tuwing Friday yan, talagang nakaugalian na yan. And then, bisita iglesia by Thursday. Talagang, Pabasa. nung bata-bata ako, Oo. Kofi, pumupunta pa ako ng Pampanga, napapanood Ay, ko oo. pa yung gano'n. Oo, talaga kasi I'm from Pampanga, no? So, nung bata-bata ako, umuwi kami doon. Saka sa Pampanga. Sa yung mother ko, sa mother side ko, sa may Masantol, Makabebe. Mhm. So, ayan, dyan, dumadaan sila. Ano ba tawag doon? Yung penitensya. At sumasali ako sa pasyon. Ang hindi ko Kumakanta-kanta ako doon. Sa Kasi Pampanga, talagang nano ko doon gusto ko sa Pampanga pag Holy Week. Yung May mga stall doon yung tawag doon yung mga istasyon ng na pabasa tapos pwede libre pagkain maghapon, almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Tapos may mga tindang alak, beer. Ako naranasan ko yan dyan sa Pampanga. Yan. Tsaka yung may tawag dito sa pag nagpumasan ka sa Nazareno, 'di ba, sa Quiapo. May mga bahay diyan na nag-o-offer ng tubig, ng pagkain. May tawag di sila doon, kalimutan ko Sana kung merong dito paki-text naman kami. Oo. Actually, nung college kasi Kalimutan na po namin yung mga tawag doon. nung college siya kami mayroong barkadang taga Pampanga. So nandun kami sa Pampanga every Holy Week. Oo. Kasi doon Talaga sa Pampanga. merong Oo. pwede ka uminom. Pero yun nga, yung pasyon at pabasa, na yan talaga yung nakaugaliang tradisyon. Kasi yan yung history, di ba? Paano si Jesus Christ na, ayan, napako. Well, yung iba naman natin mga katambay, hindi natin naman masisi. Kasi diba, ang Holy Week lang yung pinakamahabang bakasyon So, sinasamantala nila yun para makapag family bonding, family reunion, iba naglumalabas sa Metro Manila, diba? Nagbuburakay, nagbabagyo, Si Attorney Faye ba na dyan na? Oo nga Wala pa daw. daw. Kasi nakapasok na daw siya. Sabi niya, oo. Sana lang yung mga katambay natin na lumalabas pag Holy Week. Wag Di naman ba siya makalimutan. makapasok? Kahit naman lang, Wala. bumisita Sa sila StreamYard to, no? Simbahan. Kasi I'm sure may mga simbahan naman dyan sa mga tourist destinations na yan. Oo. Diba?
ba? Magbisita man lang. Sino man lang, magdasal, Oo, magano, magdasal. magtika. At saka kasi syempre pagkadating ng yung mga anak nila na lumalaki, ano nila yung Tradisyon, na yun, eh. Kaya ako yung carry tradition, over nila. carry over. Kaya nung bata ako, nagpasyon, padasal, pabasa, na ano ko yan, nakaugalian. Tapos ngayon, ayan. kahit sa mga Sa ngayon kasi, ang gusto ko yung bakasyon na, di ba? Bakasyon na summer eh. Oo, yung hindi, gaya dati, sabi mo nga, di ba, bata tayo, meron yung mga pabasa, no? Oo. Talagang And may we look ibasa. forward to it. Oo. Kumakanta kahit sintunado nga. Ako nga, sabi ko, naranasan ko lahat yan. Yung pabasa na yan, yung pagpasal sa Quiapo, Correct, oo. yung ano, tapos syempre, yung bakasyon, pero alam mo, yung, sabi ko nga, di ba, kaya tayo kanina, no? Yung pinakagrabing experience namin, no, sa Baguio, nung 2023, kaya hindi na ko umulit. Biro ba, sabi po nga, kasi, yung April 9, Bataan Day, Bataan Day ba o National Heroes Day, it fell on on a Monday, after Easter Sunday. So sabi ko, uuwi kami ng Sunday para hindi makaiwas kami sa traffic. Yung pala, yung mga tao na nandun sa Baguio, ganun din iniisip. So nagsabay-sabay kami sa kalsada. Kaya umalis kami ng Baguio ng tanghali, alas 12, nakarating po kami ng bahay ng 2 to 3 na madaling araw kinabukasan Grabe, na. Oo, kaya nga yun yung may mga meme noon na 'di ba, nag-badminton sa sa index. Yun. Oo. Kasama kami doon. Ginagawa namin nung nasa Baguio kami pag Holy Week, umaalis kami Saturday para hindi kasabay. Sabado. Kasi usually Sunday nag-check out yung iba. So kami Sabado para hindi mo kasabay yung mga maaga-aga ka. Maaga-aga sa mga Kaya early morning talaga. Maaga ka rin pupunta ng Baguio. Yung iba kasi naman dumarating doon Thursday na eh. So kung kaya mo pumunta na mas maaga. Meron akong message. Kasi nasabi parang anytime pwede na ipasok si Attorney Faye. Oo nga eh, hindi siya makapasok. So, wala pa rin? Hindi siya makapasok. Wala pa rin ba? Kasi ito sabi niya anong yun, waiting yung yung naibigay ba yung link ng bago Ayan Oo. Ay, hindi siya makapasok eh. Paki-check wala talaga. Tech. Ayun, wala talaga. Wala talaga. Bumati muna tayo sa mga ito, si David Ortega. Hello po, good morning. Maria Castro. And then kay Tanya Villanes. And si El Magbanwa. Yan. Salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Magandang umaga po sa inyo. Umaga. Ngayong good month. Holy Monday. Holy Monday. Yung aking kasambahay, kasama anak niya, umalis na nung Saturday. Uwi ng Mindoro. Uso ngayon yung di ba? Yung susunduin ka sa bahay mo ng van. Oo, yung door to door. Yung door to door tawag dyan. Pero mong susunduin ng alas 8 ng umaga. Iikot sa mga, magsusundo pa sa iba, saan-saan. Darating na sila kinabukasan. Sa bus station pa lang. Grabe! Mula 8, alas 10 ang huling sundo. Inikot na nila buong Manila. Sabi ko, bakit hindi ka na-divider sa istasyon? Sabi ko, bakit hindi na lang mag-bus? Oo nga. Kasi daw inaasahan niyang mahabang pila. Pero sabi ko, imagine doon sa van, siksikan kayo. Kasi nagrereklamo pa nga daw siya, bakit pasakay ka pa ng pasakay, siksikan na kami. Yun nga. Tapos di ba ang daming mga gamit yan, delikado yun. Sabi namin, delikado pa yun, di ba? Na-convenience naman siya nung Nung pagsundo sa kanya. Pagsundo sa kanya, na hindi ka na pumila, pero yung inconvenience na 24 hours ka sa loob ng van. Correct. Ayan ako, yan na nga. Paano na? Tinanong ko nga, magkano ang pamasahe? Sa Mindoro siya 1,500 ang isa. Dalawa sila, so 3,000. Sabi ko, pag sa bus, kadabi mo ang anak mo, ang luwag nyo, di ba? Dalawang sis, may aircon naman yan. Sabi ko, bakit hindi ka mag-bus? Mukhang kasi mali. susunduin pa. Mukhang So, mali nga yan sa FB lang yan At kolorum yan, di ba? Walang mga problema ng mga yun, walang
walang Okay, so CPC, wala- walang Certificate of Public Yeah, Convenience. ayan, Pag may ayan. nangyari Pag may doon, nangyari. walang ano yon, wala kang insurance. Kailan siya umalis? Yung Sabado. Oh, mukhang maling desisyon niya, no? Kasi ganito, no? Hindi. Kasi ako, nanggali ako ng room loan nakarang ano, no? Hmm. Kasi ano parang wala yatang flight kayo sa room loan kaya Talaga? na-retire na magbarko. Ang papuntang Romblon and Mindoro pareho yan sa Batangas Oo, Pier yan, Batangas Pier. Batangas Pier. Hindi naman So, ganun pareho lang. hindi naman ganun karaming tao. Sana nagbusa lang siya. At saka meron namang online booking. Ayun, Diba? yung mga sinasabi Mag-book ko. ka ng Sabi ko, online. "Tingnan, marami kang gamit. Meron daw siyang 2 karton. Sabi ko, may taxi. O kaya magtatawag ako ng Grab para sa'yo. Mm-mm. Para dyan sa Kuminingang station daw eh. Oo. Kasi nakasana na ano yata sila nasusunduin. Oo. Meron sa Kamuning, meron sa Cubao. Oo, sa Cubao. Mm. Sabi ko, 'di ba, siksikan kayo. Tapos kasi meron kami yung caregiver ng mami ko. Nag summer beach outing, no? Mhm. Nag-overload yung kanyang van. Pinakita niya sa akin, pumutok ang gulong. Buti na lang daw, hindi sila na-disgrasya. Umano lang daw talaga. Nag-skid lang sila. Oo, kaya sabi ko, kita mo yon, sabi ko kay Ate Nimpa ko, na sabi ko sa kanya, bakit hindi ka lang mag-boost? Ang convenient, di ba? Pag naka-boost. Ano mo lang, Oo. mag-ano ka na lang, di ba? Yung legroom medyo mas Oo. kesa van. Sa van, siksikan Oo. sila. Para sa van, no? Saka yung travel time mo, mas maiksi. Hindi Alam mo, 24 dumating hours. sila kinabukasan, alas 9 ng umaga. Diba? Grabe, Umalis sa alas 8 ng Oo. umaga. Kasi- Darating ka na. 25 hours. Yes. Kasi Nasa, imagine ano, mo sa yun, Pacific imagine mo Van. yung itsura mo sa loob ng van. Di ba? Correct. So, ganun kasikip, tapos 15 25, sila. tapos Parang 15, 25 hours kang doon. Di ba? Parang ang hirap. Yung van na yun, 12-seater lang yan. 15, Maximum. mga ganyan, 15. Nagrereklamo daw Gagawin siya 15. na sakay ka pa ng sakay. Sabi ko, syempre. Ginusto niya yan. Hmm. Wala tayong dyan, hindi pa rin na ng... Kasi kolorum yun eh. Kolorum nga Hindi eh, siya bakit pan-irregulate eh. yun nga, dapat may gawin din na dyan. Illegal yung operasyon nun eh. Kasi Illegal pag yun may eh. nangyari na disgrasya, paano sila? Wala kang CPC. Tapos wala ang kang dyan, insurance yan. kinukonsinti rin natin ng mga pasahero yung ganyang Kinukuntindi. kasi halimbawa, nasita. Nasita yan. Sabihin nyo magkamag-anak Ay, tayo. Oo. naku, sinabihan daw sila, sabihin nyo Outing tayo tayo, outing ganyan. tayo. Kaya paano mo pipigilan yung mga ganyang tayo mismo kinukonsinti natin. Hindi natin alam na kung ano mangyayari diyan, tayo po ang nasa algabyado. Kasi nga ang mangyayari ayun, walang mga insurance siya, walang Walang ibabay, walang CPC yun eh. Walang Sabi Certificate pa, of Public Conveyance yung mga yan. Ilan lang kayo ha? Ilan tayo talagang yung bilang pa. Mm. Natago at yung mga, syempre, mabigat din sa barko din na. Sa Oo. barko. di ba nga naalala mo, di ba nung lockdown, di ba, yung mga motor, di ba, yung mga habal, di ba, magsasakay ng pasahero, sabihin, hindi, asawa ko po to. O sige, halikan mo nga, di ba, di ba, mapala. May ganun ba? May ganun. Pandemic. Kasi syempre, di mapatnay, di ba, sabihin na, asawa ko to eh. O sige, halikan mo. Mapalag yung babae, kita mo, di ba, tsaka lang mahuhuli. Kasi diba nung pandemic, diba, social distancing. Mhm. Even sa four-wheel na sasakyan nun, bawal yung magkatabi kayo eh. Kaya yung mga motorsiklo, paano naman daw sila na wala naman silang kotse. So, Kotse. kailangan iangkas yung mga nila. Iba, naghahabal-habal. O sige, halikan mo. Doon sila nahuhuli. Oo, may Sa ganun. checkpoint. Marami na Checkpoint. Hinahalikan nga. Hindi, papala syempre babae. Hindi, sumakay, po yan. Nagbayad lang po ako dyan. Nakapasok na. Ayaw pa rin. Pumasok Hindi makapasok yung attorney fee. Attorney Faye? Bakit kaya? Batiin na muna. Baka may babatiin ka, Kuya Charlie. Batiin ko muna yung aking Kuya Dennis, David. Nanonood siya lagi at nakikinig. At batiin ko rin ang aking auntie na nasa LA. Auntie Sita, Uncle Greg. Kumusta po kayo? Dalaw po kayo sa Pilipinas. Oo nga. Magdala, saan ba sila? Nasa LA. LA. Anaheim. Oo. Doon, mabuhangin.
Disyerto yun eh. Disyerto ba? Saan? Ayan na, okay na? Nakapasok LA. na? LA. Ayan. Ayan. Ayun naman. Good morning! Oh, kanina. Finally. Finally! Ay, na-miss ko na kayo ng 50 minutes Kumusta naman dyan ang... Saan dito? Saan ba dyan? Oh. Naririnig ba siya? Happy dito kung saan akong parte ng mundo ay nagse-celebrate ng Happy Okay. Songkran. So nasa... New Year ng Thailand. Akala ko may hearing ka. Nandiyan si Wala. kaibigan natin, si Eric Cham. Kung magkita kayo, pakikamusta. O sige, para kakain kami ng pad thai. Ano O tom yum. O water festival dito eh. Kung dito alas 9 na dyan is mag-aalas... Gis? Hindi, mag-8. Bali, behind ng Ano, 1 hour. Advance tayo. Kasi ng 1 hour. Kasi sa Oh. pag gano'n, no, Singapore and Vietnam, parehas tayo. Pareho ng- tayo Oo. ito. Ng timeline. Medyo... Magkalapit lang yan. Magkatabi lang Pag sa yan. mapa natin, nasa kaliwa ang Bangkok eh. Pag sa map. Mati. Dahil nga Songkran dito, water festival. Kaya nagbabasaan ang mga tao sa kalsada. Parang San Juan lang, ano? Oo, basta wala. Parang sa naman lang ng mga 10 million times. Dito. Diba, naalala 10 ko, million times ang basa. nagtatrabaho, binasaan Oo. ng... Kung basaan lang pala, sana hindi ka ng June 24 dito, mababasa ka rin. Ayun na! At saka sa Batangas. Napakadaming tao. Sa Batangas? San Juan, Batangas. Kahit sa... Batangas, San Juan, Batangas. talaga? Basta si San Juan Bautismo yung Kasi nga, patron saint. patron saint. Actually, kahit sa Maynila, kasi doon kabilang Bukid, di ba? Pagka June 24, araw na Maynila, Fiesta sa naman, uso na yung mabasa, pero hindi ganun kagaya ng San Juan na talagang haharangin ka para Haharangin ka. basahin. Dito sa Thailand, nakapanood na ako kasi may pinapanood akong TV series. White Lotus? Yes, White Lotus, di ba? Napanood mo? Nabasahan nila. Pero parang ang saya. Maganda yung parang... Masaya. Maraming, napakasaya. Talagang nagwa-water gun sila. Ang lalaki ng mga water gun nila parang basuka. Sa Angono, Tapos ganyan. Pero hindi November 23. pero hindi San Juan ng November? piyesta doon, November San 23. Clemente. Ganun din. So ganyan din. Oo, Oo. ganyan din. Mula Wawa hanggang Hanggang Basaan. Siguro dapat gawin nila ng Thank you. weekend yung hindi nagtatrabaho mga tao. Kagaya Exact. na sa San Juan, di ba nagkaroon ng issue dyan? Oo, kasi nga yung papasok yung mga tao Yung na merong for interview siya, hindi tuloy siya na-interview dahil yung mga dokumento niya, yung babae. Na, Exact Oo. date kasi, bawa sa Exact San Juan, date talaga 24. Sa, naman, sa Angono, November 23. i-move na lang. hindi, pero ang siguro Or may certain states kasi lang. yung May tawag dito yung festivity na yon, talagang tradition na yon Tradition eh. talaga. So siguro suggestion ko lang pero medyo mahal to, no? Yung mga TNVS na motor, no? Sana is either iwasan mo yung motor na sumakay ng motor na dadaan San Juan, or yung dapat yung rider mismo alam niya iwasan. Alam na niya. Iwasan. Oo. Ngayon, Dapat yung maglagay naman, na lang yung ng- para sa mga nagaan naman nang babasa, sana naman nakiusap na. Wag na. Wag na. Oo. Saka lalo yung mga sasakyan na bisa pa ka binubuksan, yung mga jeep. Oo, Yata ganyan sa kapal nun. Oo, eh. Actually, Silang yung iba nga, diba? Kaya nga may mga napaaway pa dyan eh. Yung Oo, may napa- mas lalo ka nakikiusap, mas lalo kang babasahin. Oo. Pero Kasi dyan dapat- naman sa atin ay Holy Week na. Dito. Oo, pumasok na ang Holy Week. Na napakainit. So, Ang init. Oo. Sa panahon na para magtika. Mainit sa mainit ang Kaya panahon, mag-iingat mainit ang- mainit ang ulo ng mga driver, at mainit din ang politika. Oo. Kasi kaya mainit, ito yung pagkakaalam ko, kaya daw din itinatapat ang Holy Week sa pinakamainit na panahon ay parte yan ng sakripisyo. Parte yan ng penitensya. Kaya you will have to endure yung init. Kaya nga iniisip ko, kung ayaw niyong mapunta sa impyerno,
Itong Holy Week na yan, siguro, doon natin pagtuunan ng dahilan kung bakit tayo may Holy Week. Kasi di ba, ayaw natin mapunta sa impyerno. Yun nga lang mainit na panahon. Sa Pilipinas, nagrereklamo na tayo. Paano pa papunta doon? Sana naman hindi. Oo, tsaka yung init ng ulan. Ako, Kasi- bawas-bawasan. Oo nga. Kung hindi mo kaya init dito, di alam hindi mo kaya sa impyerno yung init. At may pamamaraan naman kung paano tayo hindi mapunta sa impyerno. Pasalamat sa Diyos. Pasalamat sa Diyos. May paraan para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaya mamaya, yung mga bisita natin, siguro, Ayan, si, Oo. gaya nila, si Miss Ami Austria, no? Austria. Naku Kakasama na, natin kayo, no? mamaya, oo. Ah, Napakagandang pati si Father Alex Balatbat. si Father Alex. Ako. Ang mapapakita naman, papanood natin ng mensahe niya sa atin. Oo nga, Kung paano sayang itong... kakasama ng live. Kasi ang dami nga na, pinag-usapan nga namin ni Kuya Charlie, ang dami namin gustong itanong sa kanya. Pero, Oo nga eh. siya, siguro next time. O baka may Call of Duty, may magbibimisa. Oo okay na nga. kasi, no? Si Miss Ami. Oo. Ay, ewan ko lang kay Jessa kung napa-standby na niya. Standby Basang- na kayo, Miss Ami. At in the meantime, palang maisingit din natin na taos-puso tayong nakikiramay Ay, oo. sa pamilya ni Tita Pilita Corrales. Naku, condolence po sa inyo, Miss Jackie Lou. Kami sa pamilya niya, Miss Pilita Corrales. Oh, Kay Monching, naku, condolence sa inyo. Nakikiramay po kami. Si Sandra Cam, no? Oh, Oo din. Oh, Ay, nauna lang oo, kumare namin yan, si Miss Sandra Cam. Inaanak namin yung anak ni Attorney Saldi Balbi. Si Miss Sandra Cam. Oo, yung meron kami inaanak. Ako naman dati, na-interview ko yan, isa yan sa mga, source ko. Ganun ba? Informant. Kaya medyo naging close din kami. Siguro ngayon pwede ko sabihin, isa siya sa mga source ko at credible naman yung kanya mga binigay na info noon. Actually, hindi ako may rebat ng mga dati. Dahil... Kasi naging ko siya sa pork scam noon eh. Ay! Marami. Ang scam? Ano nga yung scam niya dati na nag-whistleblower siya? Sa wedding naman yun, sa wedding. Ayun, sa wedding. Sa wedding. Napakaganda ni Sandra Cam eh. Maganda. Maganda siya Mhm. Oo. Saan ba siya na ano ba, may sakit? Ano bang nangyari kay cancer yata. Cancer ang kinamatay niya. Okay. Tiga Masbate, diba? Si Sandra Cam. Oo, sa Bicol. Bicol, oo. So, ayun. Sabay pala sila ni Miss Pilita Corrales. Oo, si Pilita. Same day. Yeah. Si Tita Pilita yata 86 or 87. Naku, tandang-tanda ko yan. Nung bata tayo, yan talagang napapanood ko sa TV eh. Oo, napakaganda. Napakaganda, napaka-mistisa. Para tayong nasa ibang bansa pag siya yung pinapanood eh. Yung mga anak. At yung trademark niya, yung mga paliyad. At siya yung 'di ba nag-opening number sa yung concert ng Beatles dito noong 1970s. Talaga ba? Naku, we have a trivia. Ngayon ko lang yan na naman. Anong Naalala kanta niya? Katambay ko. Sa Who Wants to Be a Millionaire. Talaga. So Ikaw pala dapat call a friend. Sino yung sikat na na artista ng isa lang naman ang sikat nung araw na yun. Oo. So tama yung hula ko. So siya ang nag-open ng Oo. Beatles. Napakaganda ni Miss Pilita Corrales. Kaya naman yung kanyang mga anak. Yeah, even at that time, sikat na siya sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. Di ba Asia's sa Australia, sikat. Songbird? Asia's spin-off song yata. Asia's spin-off song. Asia's spin-off song. Tama, oo. Asia's Songbird pala. Oo. Anong unahin natin? Kung magbibideo tayo kay Father or yung live kung hindi pa nakapasok? Si Miss Ami Austria. Si Miss Ami. Nandiyan naman si Miss Ami Austria.
Kung, Eh, yun na nga, hindi ko pa alam kay Jessa kung na-contact na niya. Kasi para hindi tayo maubusan ng time. Kumusta dyan sa attorney sa Thailand? Okay Ano yung- naman nga, yun nabagagay ng nabanggit ko kanina, Ano yung- nagbabasaan. Na syempre dito sa atin, 'di ba? Dahil Catholic country tayo, dito ngayon, Holy Week, diyan naman is yung festival na Yung Ano na- actually, ano din yun, yung festival din nila, Water Festival, celebration ng Songkran. Mhm. It's a sign of parang prosperity yata, pagbabasain ka sa mga elders sa kamay lang. Mm. Tapos masasaya naman yung mga tao dito sa paligid. Diyan naman sa Pilipinas, yun nga, Holy Week. Okay. Minsan may nagsasabi, ang Holy Week daw, ang Pasko ng pagkabuhay. Mhm. Yung ang meaning niyan is different naman dun sa Christmas. Mhm. Christmas Day. Kasi pakapanganakan yon. Ito naman, sa Holy Week, namatay at babangong muli. Salvation, yung Oo. Salvation. importanteng celebration ng mga Katoliko itong Holy Week. Lalo yung Easter. Oo. Easter, oo, sa Sunday. Kahapon, palaspas. Kahapon Oo. Pass. Palm Sunday. Ano bang meaning ng palaspas kahapon? Ibig sabihin, lahat tayo, pinapagdanulo natin siya. Nakikisigaw din tayo ng nakikisigaw tayo ng impeach. Ay, hindi pala impeach. Crucify pala. No, 'di ba yung yung palaspas, sinalubong siya Mhm. sa pagdating niya sa Nazareth, 'di ba? Sinulubong siya. O yun, Oo. then after a few days, Yun na yung pinagkanulo naman siya. sintensya na sa kanya yung di ba? Sige, habang nintay natin si Miss Ami Austria, no? Bati mo tayo kay si Orly Esteban ng Angono, Rizal. Mhm. Si Good morning po. good morning. And then si Jessa Parado. Jessa Parado. Oo. Good morning. Good morning. Hi, Jessa. Ito, hinihingi na niya yung link. Si Wait lang, ha? Celine Cruz, no? Mhm. At syempre, yung mga sa bahay, no? Si Rochelle, si Fe, Mhm. ang Commander, syempre si Beth. At yung mga anak ko, no, kanina bago umalis batiin ko daw sila, si Mhm. Miggy, si Basti, and si Lucas. Good morning sa mga anak ko. Good morning. Good morning. At yung naghatid sa akin kanina, ang aking anak na si Attorney Alex. Ay, good morning, attorney. No, Oo. no limited na, no? Oo. Bagong lawyer to. Oo. Board passer. Sumabay ako, sabi ko, hatid mo naman sabay naman ako sa iyo. Sa Makati kasi siya eh. Oo. So, sino pa ba ang mga, nandyan na ba? Makakapasok na ba si Miss Ami? Wala Kasi pa. maganda ang kwento Asking nito. na for link. Wait lang. Oo. Ito, i-forward ko na sa kanya. Yung bagong link, Yes. Si Glamedi Dasa Arivata. Si Arivata. Elton lang to, si Elton. Good morning, Elton. Elton ba to? Oo. Ang ganda naman, pero iba ang niya. Siya kasi Hare Krishna. Ah. So, yun ang Hare Krishna name niya. Ganun pala yun. May iba-iba ang Naku, name. nawala ako. Hindi, nandito ka. Ay, ano? Kitang-kita Nakikita ka namin ang namin. iyong beauty. Pagalawin mo yung baso. Si Maria Castro. Oh, hello. Good morning. Ellie Magbanwa. Saan po kayo Holy Week. Holy Week? Okay, kung gusto mo ng kapayapa, ng katahimikan, the best place to spend Holy Week sa Metro Manila. Talagang Manila eh. Walang Tahimik traffic. walang traffic. Oo, totoo yan. Parang pandemic, ang luwag ng EDSA. Oo. Naalala ko nung kami ni Faye, meron kaming pinupuntahan nun. Apor lang ang pwede sa Baguio, Oo. no? Grabe talaga. Sandaling-sandali lang namin natutunto ng Baguio. Tapos talagang ang sarap lang eh. Yun ang na-miss ko nung pandemic eh. Ayun, Pag bumabiyahe ka, pag apor ka, Pag-apor, di ba? walang Walang kasabay. sasakyan, walang kasabay. Matatraffic lang sa mga checkpoints na. Correct. Sa Oo. mga Sandali lang mga naman boundaries. din yan. Oo. Nakakamiss, ano? Happy birthday din kay Maxine Curia. No? Happy birthday. Happy birthday, Max. Yan, classmate ng anak ko yan. Talaga? Oo. Happy At nakapasok birthday. naman si Miss Ami Austria. Oo, hinihintay na natin. Pagalawin mo ang baso, Miss Ami. Magparamdam ka na. Di ba?
Babatiin ko na rin yung aking mga kaibigan, matalik kong kaibigan, si Saivel Enriquez sa San Diego, and si Ivy Habaluya sa Long Beach, and si George Taliti sa New Jersey, and lahat yun nasa Amerika. Nandito lang ang mga college friends ko, si Armando de Guzman, dito naman sa San Pedro, Laguna. Hello, good morning. Happy birthday din kay sa kumpare ko, si Danny Yang, no? Governor ng Red Cross. Hello. Makikibati na din ako ng happy birthday kay Jean Gregorio. So, happy birthday naman sa iyo, Jean. I wish you good health, ha? Yan ang dasal namin para sa iyo palagi. Good health mo. I hope to visit you soon there sa sa yung bahay. Antipolo. Sa Antipolo. Happy birthday kay Joe Antigno. At sa lahat ng mga nag-birthday, happy birthday po. Mag-birthday kayo hanggat gusto nyo. Buhay kayo hanggang gusto nyo. Ako nga sa Good Friday ang aking birthday. Di advance mo na ngayon. Oo, pwede din, di ba? Oo. Ano pa anitay natin? Di ba? Meaningful and sacrificial. Meron namang diba, yung online Ano ba ordering. yun? Online. Yung online ordering. Pwede. Akala ko online mo din kakainin. Picture lang mag-salivate ka na. Hindi kami pili, hindi kami magaya sa Bangkok para... Oo buti pa tong si Katambay Faye nakapagbakasyon na. Oo. Nasa Bangkok, Sa di ba? Bangkok. So, wala pa si Miss Ami? Si Miss Ami. Sinend ko na yung link sa kanya. Mhm. Siguro pa tawagan natin kay Jessa. Pasalamat po tayo sa ating tagapagtaguyod, no? Ay, oo. Sa Philippine Charity Sweepstakes Office. sa Pagcor. Hindi uulong sa pagtulong. Tulong. At syempre sa Pagcor, Philippine Gaming Corporation, for our responsible gaming, give it fun. Hindi pa daw nakakapasok. Mhm. Ano ba? Punahin natin si Father Alex. Si Father Oo. Alex. Oo, kasi baka maubos yung oras. Sayang naman. Sayang Sana naman. mahaba-haba tayo kay Miss Miss Ami. Ami. Siguro si Father Si Alex Father na muna. muna. Oo. Father Alex ang ating Oo. mapakita sa So, ating ipasok mo na si Father. Pasok. Father, pasok! Father, pasok. Ayan. Father Alex. Umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa panahon ng mahal na araw at sinimulan natin ang mahal na araw sa magbabasbas ng paraspas. Ang tawag ay Palm Sunday. Jesus entry to Jerusalem, Hosanna sa anak ni David. Ipinapahayag ng mahal na araw kung gaano katingkad ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Na ang Diyos ay nandito upang tayo'y damayan, hindi tayo mahiwalay sa Kanya. Ang Diyos ay naging tao, niyakap niya ang ating pagkatao. Sa pagyakap natin sa ating pagkatao at kapwa-tao, nabibigyan tayo ng pagkakatao, yakapin ang Diyos. Mahal na araw ang tawag sapagkat napakahalaga natin para sa Diyos. Kaya kung titingnan natin ang ating sarili, ano ang halaga ng bawat tao? Ang halaga ng tao ay ang buhay ng Diyos. Handa akong mamatay para sa iyo. Hindi baling mamatay ako, mabuhay ka lang, mahal ko. Dala ng kasalanan ng tao na nalayo tayo sa puso ng Diyos. Hindi napakali ang Diyos. Ang nais niya'y makita ka. Ang nais niya'y maibalik ka sa kanyang kalooban. Kaya kahit ang katumbas nito ay pag-aalay ng kanyang buhay, mamatamisin niya itong yakapin, mabuhay lang ang kanyang minamahal. Hayaan natin ang mahal na araw na ito, ang Semana Santa, buksan ang ating puso sa pagpapalalim, sa pagninilay kung papaano tayo minahal at minamahalaga ng Diyos. Balikan natin ang mga kwento nito. Sa pagpasok niya sa Jerusalem, may palaspas na pansalubong, Hosanna sa anak ni David.
Iilang minuto lamang ang nakaraan sa araw ng linggo. Ang sumisigaw ng Hosana sa anak ni David, siya din ang sumigaw, ipako siya sa krus. Ang palaspas na naging panghampas. The greeting of love became the way for crucifixion. Mayroong napakahalagang saysay ang kamatayan ng Diyos. Alam po ninyo, lahat tayo mamamatay. Merong ibang-ibang uri ng kamatayan. May nakakahiyang pagkamatay. Halimbawa, namatay sa busog. Hindi po ba? Parang nakakahiya. Namatay sa pagiging makasarili. Subalit, ang totoong makahulugang kamatayan ay ang kamatayang nag-aalay ng buhay. Hindi baling mamatay ako, mabuhay ka lang, mahal ko. Ipinakita ng Diyos kung papaano mabuhay ng makahulugan, kung papaano mamatay ng may pinaghuhulugan. Si Jesus ay namatay sa krus dahil sa kanyang pag-ibig. Lord, how much do you love me? Jesus would say this much, and He stretched out His arm on the cross and died. Pasukin natin ang ilan sa mga kwento ng pagninilay dito. Magsisimula po ang Easter Triduum sa mahal na araw sa Huwebes Santo. Ang pinakamahabang pagdiriwang ng misa sa buong taon. Ang misa magsisimula ng Huwebes, matatapos ng Sabado de Gloria. Kaya ang tawag po ay Easter Triduum. Hindi na uwi ang lahat sa kamatayan. Ang lahat ng hangganan ay ang pagkabuhay ni Kristo nagmamahal. Holy Thursday, the Mass of the Lord's Supper. Balikan natin ang una, paghuhugas ng paa. Why the feet? Bakit paa? The feet are the symbols of direction in life. When we leave our feet into the hands of God, we are allowing Him to create a direction for us. Leaving my feet into your hand. Ang dami-dami ng mga ginawa ko, Panginoon, para ako'y maglakad ng maglakad. Pero bakit para wala akong patutunguhan sa buhay? And then the Lord says, leave your feet to me and allow me to create a direction for you. Allow me to awaken the purpose why you were born. Kay sarap ng buhay na malinaw ang layunin at patutunguhan. Kay sarap mabuhay ng makahulugan. Parang nakakatakot kung humihinga ka na lamang at walang pinaguhulugan ang iyong sariling buhay. And then we allow God to create a direction for us. The direction of service that led to the cross. In the Holy Thursday, we celebrate the institution of the Eucharist, the Mass of the Lord's Supper. What was the prevailing feeling, the prevailing context when Jesus said, "This is my body"? We go back again to the celebration of the Eucharist. On the night He was betrayed. Ang konteksto ng pagsasabi ni Jesus, ito ang aking katawan, ay konteksto ng kataksilan. Kataksilan, pagtataksil ng isang alagad. Doon sinabi, ito ang aking katawan para sa iyo. The context of the birth of the Eucharist is betrayal. But betrayal has no power to the unstoppable, unconditional love of God. Balikan natin ang paghuhugas ng paa. Di ba nyo napansin? Si Judas na nagkanulo, hinugasan pa ang kanyang paa. Binigyan pa siya ng tinapay. Hindi pinahalata sa mga alagad.
kung anong naganap na kanyang ginawang kataksilan. Siguro kung alam lang niya kaagad ang pagkataksil na ito, bugbog sara daw si Judas sa mga kasama niyang mga alagad. But Jesus, His unstoppable love, made Judas a very important person in his life. When we talk about Judas, what comes to your mind? Betrayer. The one who sold Jesus for 30 pieces of silver. My question is that all about him? Is that all about him? Kung minsan nakakalimutan natin, kung minsan sabi ko nga, pagmahal na araw, awang-awa ako kay Judas. Sapagkat ang lagi na lang nating naaalala ay ang kanyang kasalanan. More than being a betrayer. Remember, Judas was chosen. An apostle, a beloved. Kung minsan dapat hindi natin nakakalimutan yon. Nagkamali kang minsan, pakiramdam mo, yun ang kabuuan ng iyong pagkatao. Pero kay Jesus, binibigyan niya ng pagkakataon si Judas sapagkat mas malaki ang pagmamahal kaysa sa kanyang mga kasalanan. Ang sentro ng pagdiriwang ng mahal na araw na ito, walang kapangyarihan ang kasalanan ng tao sa pagmamahal ni Kristo. Ang pagkabuhay ang dahilan ay pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na hindi napapahinto ng kahit anong kahihiyang naganap sa tao. Ito ang ibukas natin sa ating kaloobang pumapasok ang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Kapag nagugulo ang ating ugnayan, hayaan natin ang Diyos na mapagmahal ang siyang ating maging lakas upang tayo magpatuloy sa buhay na ganap. Ama naming banal, salamat po sa iyong pagmamahal na sa kabila ng aming malalim na kasalanan at kahihiyan, nabigyan mo kami ng pagkakataong totoong mabuhay ng pagmamahal. Ang mabuhay sa pag-ibig na iyong itinanim sa amin, nagpakilala ng totoong pagkatao namin. Sapagkat kung di ako nagmamahal, sino ako? Amen. Amen, Father. Ayan Amen. naman, amen, Father. Naku, marami tayong natutunan kay Father. Totoo naman yung sinabi niya. Si Judas na nagtraidor ay isang beloved. Di ba sa atin din naman mga nagtraidor, mga malalapit sa atin. Kasi kung hindi naman malapit sa atin, wala lang din tayong pakialam at hindi tayo masasaktan. Pero itinuro sa atin kung paano magpatawad sa mga nagtraidor, sa mga nagkamali sa atin. At yan din ang essence ng Holy Week. Holy Week. Oh, pero dapat sinabi na ni Kristo sa kanyang mga aral na iba rin yung magpatawad tayo, pero kung merong batas ang tao na magpaparusa para sa mga nagkasala, kailangan din ng mga sundin. Kasi sinasabi ko to sa konteksto ng diba, meron tayong malaking issue ngayon ng diba, yung sa extrajudicial killing at yung kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, nangangahulugan ba rin na patatawaran natin siya sa kung sakasakali man. Saka ang kaibahan ni Judas, he was specifically chosen for that role. No? Na parang tayo din naman yata, may mga roles din na binigay sa atin. Kaya kung makikita mo, di ba, pinakita rin doon sa buhay ni Judas na kung paano siya nagsisi, nag-suicide siya. Yung sa atin ngayon, sa buhay natin, yung mga naghuhudas sa atin, choice sila yon kasi meron silang ibang agenda at wala silang sana okay kung makita mo yung remorse sa kanila, pero diba, karamihan sa naghuhudas ngayon, huwag natin wala. kalimutan din yung dalawang magnanakaw sa kaliwa at Kristo, di ba? Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Sana ano mo kami dito. Pero sabi ni Dimas, yung nasa kanan niya, wala nga kasalanan yan nasa gitna. Kaya nga. Tapos sinabi niya na
remember me when you're in paradise. Ano sagot kagad ni Jesus Christ? Today. You will be with me in paradise. Ganon siya tayo kamahal. Gano'n makasalanan. Papatawarin at papatayin na yun eh. Ganun yun eh. Di ba? Na makasalanan ka, papatawarin ka. Anyway, Kaya ang magsisisi. importante doon ay humingi lang tayo ng tawad at sinabi, ngayon na ngayon din, napatawad na kita. Kaya naka-standby na ang ating Mami Austria. bisita ngayong araw na ito. Napakaganda, napakabuti, at she is a woman of grace, a child of God. Nakapasok na ba ang ating bisita, si Miss Ami Austria, na pag-share sa atin kung paano siya naging child of God, naging woman of grace, at ang kanyang journey with her relationship with our Lord. Miss Ami, kinagagalak po namin na makasama ka ngayon umaga sa aming tambayan. Nandyan po si Kuya Charlie, Katambay Charlie, Katambay Comfy, at si Dayan. Hi, Ate Ami. Good morning. Ang alam ko si Miss Ami, antin to taga-Tondo rin to sa Tondo rin kasi kami pinanganak. Magkakasama kayo, magkakabata. Nakamute yata si Miss Ami. Parang nakamute yun. Hello, Ayan. magandang umaga, pinagpalang umaga sa inyong lahat at sa lahat ng Amen. tambayan. Amen. Hindi po lang, Ate Ami, hindi lahat ng tambayan may toma-toma. Minsan marami tayong napupulot na magagandang aral, magagandang kwento pag naka-standby kasama ang mga tamang taong kagaya nyo. Amen. Kaya siguro, Hallelujah. kanina po pinag-usapan namin ang tungkol sa essence of Holy Week. At alam po nating lahat na sa pamumuhay nyo, you walk the walk, you talk the talk. Paano nyo po ba ma-share sa amin ang meaning in your personal encounter ng salvation na binibigay ni Jesus Christ? Ang meaning niyan, syempre ang tawag dito. Kaya, naku, umpisahan natin yan, pero try natin paikliin. Mahaba ito. Nung ginawa ng Diyos ang ginawa ng Diyos ang buong mundo, perfect. 'Di ba? Perfect ito, maayos lahat, walang kasalanan, walang korupsyon, walang kung ano-ano man, walang dumi. Walang EJK! Wala lahat yan. Lahat perfect. Walang gutom, walang sakit, walang paghihirap, walang samaan ng loob, walang luha. Pero, nung nagkasala si Eva at Adan, dahil sa tinukso sila ni Satanas, ayun, pumasok na ang kamatayan. Nung naniwala sila kay Satanas, pumasok ang kamatayan, pumasok ang korupsyon. Kung mababasa mo sa Biblia, doon din tumubo yung mga thistles, yung mga halaman na hindi kailangan, yung mga weeds. Ewan ko, di naman nakalagay yun. Palagay ko, siguro doon lang din dumating yung mga yung mga hippies, yung mga hindi, mga lamok na dati wala. Ganon. And then, doon pumasok yung kamatayan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan na dati naman wala. Dapat. Wala dapat. Lahat yun. At dahil sa kamatayan, at dahil sa kasalanan ni Eva at Adan, ayan, lahat ng pinanganak nila, namana rin yung kasalanan na yun. Yun ba yung original sin na sinasabi? Yes, yun yung original sin na sinasabi. And then, aside from that, syempre, dahil sumunod si Eva at Adan doon kay Satanas, parang ibinigay nila yung authority na binigay ng Panginoon sa kanila kay Satanas. Kaya si Satanas, eto na, nagkalat na siya na naghari-harian dito sa mundo, lahat ng tao tinukso niya ng magkasala, at lahat ng tao mahina. Walang taong hindi nagkasala. Kung sasabihin mo, hindi ako nagkasala, iniisip ng iba yung, kasi hindi man ako umapatay, hindi ako nang-rape, hindi naman ako nagnanakaw, pero yung may pride ka lang, kasalanan na yon. Yung nainggit ka lang, kasalanan na yon. Yung lang hindi ka umaasa sa Panginoon, sa sarili mo lang umaasa ka, nagkasala ka na. So, kasi yun lang sa sariling isip natin, may dumanan lang na marumi, nagkasala ka na. So, lahat ng tao makasalanan. O sige, palagay mo nang wala lahat yun. Pero yung sinabi mo nga, original sin, minanan natin. Kumbaga, yung pinanggalingan natin, contaminated. Lahat tayo, may kasalanan na. Kaya lahat tayo, sabi ng Panginoon, dahil ginawa niyo yan, sabi kay Eva at Adan, di ba?
kayo ay mamamatay. So doon lang pumasok ang kamatayan. Ibig sabihin, doon lahat tayo dapat mapunta sa impyerno. Pero, ganun na lang. Ako, sabi nga namin kanina, Ate Ami, panahon nga lang dyan ng Holy Week, napakainit na. Paano Oo. pa kaya sa impyerno? Ay, naku, Paano ba makaiwas sa impyerno? subukan mo lang kapatid, di ba? Mapasok ka, yung dulo ng daliri mo lang, lagay mo sa kantila. Kaya ka tatagal. Ilang segundo ka tatagal, kaya mo ba? Eh pag napunta ka sa impyerno, buong pagkatao mo mapupunta ron. Gaano katagal? Paano ba makakaiwas? Sabi mo nga, Ate Amit, lalong lahat ay makasalanan. Kahit Yes. sa isip lang natin, makasalanan na tayo. Paano ba Yes. tayo makakaiwas sa impyerno? Ganon kabuti ang ating Diyos Ama. Sabi niya, kung meron lang isang tao na mamumuhay ng perpekto, walang kasalanan, ililigtas ko ang isang katauhan. Kaso wala siyang nakita. Kahit isa wala. Sabi niya, sige na nga, ako na lang. So, yung kanyang anak, bumaba dito sa lupa. Ang kanyang bugtong na anak, na si Heso Kristo, bumaba dito sa lupa. Hinubad yung pagiging Diyos niya, nagkatawang tao, namuhay ng perpekto dito sa mundo, pinanganak siya mula sa birhen, para noon walang bahid ng kasalanan. Yun ang dahilan bakit natin sineselebrate ang Pasko. Yun pala yung sinasabing nagpakamatay siya para tayo ay maligtas sa impyerno. Ito muna yung Pasko na dati hindi alam ng mga tao. Dati lahat ng mga tao noon takot mamatay kasi hindi nila alam. Pero sa lahat ng Diyos, magpapadala ako ng sugo para no kayo ay maligtas. Kaya pinanganak si Heso Kristo at alam nila lahat ng propesya tungkol sa Kanya natupad 100% na ipanganganak siya sa pamamagitan ng birhen, na siya lahat ng government nasa shoulders niya, nababayaran niya lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Alam ng tao yan, kaya yung mga anghel nag-celebrate. Kaya natin sineselebrate ang Pasko. Tapos nabuhay siya ng perfecto, nagturo siya, tinuro niya na hindi na tayo, dahil sa akin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. May bago ng kautusan. Ano yun? Yung tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kumbaga tayo nasa ilalim. Kung tatanggapin mo si Heso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya na. Kumbaga, under the grace ka na. Dahil siya lang yung namuhay ng perfecto dito sa mundo. Tulad ng sinabi mo, ayan, namuhay siya ng perfecto dito sa mundo, pagkatapos inalay niya ang buhay niya. Hindi siya pinatay, hindi siya nagpakamatay, kundi voluntarily inalay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Kinuha niya ang kasalanan ng lahat ng tao sa mundo, kasalanan noon, kasalanan ngayon, at kasalanan sa darating. Advance na, paid na lahat yan. Wala nang kailangan pang magdusa, wala kailangan magpenitensya. Hindi kailangan ng Diyos yun. Kompleto na, bayad niya na ang kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. Pinako siya sa krus. Namatay siya, pero ang maganda doon, sa ikatlong araw, hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya magmuli. Na ang ibig sabihin, kung ikaw, kapatid, tinanggap mo si Heso Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, mamatay ka man sa katawan na to, tulad niya, mabubuhay kang magmuli. Magkakaroon ka ng bagong katawan. Pag siya ay dumating na ulit, bumalik sa second coming niya, meron ka na kapatid na bagong katawan na hindi nabubulok, katawan na hindi nagkakasakit, katawan na hindi namamatay, katawan na hindi umiiyak. At doon, Hindi na po ba siya sa langit. Yes po. Ate Ami, hindi na ba kailangan magpakabait? Kasi kung nandiyan naman na si Jesus pala, hindi na ba kailangan magpakabait? Palang sasabi, sunod lahat ng mga kasalanan. Oo. Yes, Ano na lang totoo. ang gagawin natin? Yun, magandang tanong yan. Para tanggapin mo yung grasya ng Panginoon, yes, hindi mo kailangan magpakabait. Paano yun? Ano naman ibig sabihin ng grasya na binigay ni Jesus? Yung grasya, yun yung regalo. Yung regalo na undeserving gift. Ano ibig sabihin nun? Na kahit tayong lahat ay makasalanan, kahit na nag-rape ka pa, pumatay ka pa, anong ginawa mo, ng bata, ng anuman, nagnakaw ka, lahat yan kayang bayaran ng Panginoong Jesus.
at binayaran niya nga. At dahil doon, niligtas niya tayo. Kahit na ano pang kasalanan mo, ibinigay niya sa atin yung kaligtasan, yung karapatan mapunta natin tayo sa langit dahil sa grasya niya. Ganon, kagrabe yung pagmamahal niya. Hindi pa ako tapos ha. Pero ang kalakip nun, ang isa pa, dahil sa pagmamahal niya, meron namang mercy. Yung mercy, ito yung dapat tayo, dahil sa kasalanan natin, dapat tayo mapunta sa impyerno, dapat tayo magdusa, pero hindi ibinigay sa atin ng Diyos lahat ng kaparusahan na nararapat sa atin dahil sa kasalanan natin, hindi niya binigay yun. So, He gave us what we don't deserve, and then He gave us then, He didn't give us kung ano yung deserving na parusa para sa atin. Pero, tulad ng question mo, ang sinasabi mo, hindi naman dapat magpakabait doon sa pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kahit ano pang kasalanan mo, kahit na hindi ka mabait, hindi mo kailangang magpakabait para matanggap yung salvation na yun, yung kaligtasan na yun. By His grace lang. Maniwala ka lang sa Kanya. But, kapag siya tinanggap mo na bilang Panginoon at tagapagligtas, kung totoong tinanggap mo siya, kapatid, may pagbabago na yan. Doon, mamumunga ka na. Doon, makikita mo, ay, dati na siyang ganito ah. Bakit hindi niya na ginagawa yun? Ay, dati siyang masama ah. Ba't ngayon parang bumait na siya? Ibig sabihin, kasi pag tinanggap mo si Hesus Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, yung banal na spirito niya kasi babalik sa iyo eh. Kung totoong sincere ka na inalok mo siya sa buhay mo, Lord, be my Lord, Jesus, be my Savior, yung Holy Spirit niya papasok sa iyo at magiging kaisa mo na siya. At kung kaisa mo na siya, at nakikiisa ka rin sa Kanya, hindi mo nakakayaman gumawa ng hindi maganda at hindi ka aya-aya ka sa Panginoon. Doon, kumbaga, yung pagiging mabuti, byproduct ng Ate Ami, Jesus. nababanggit mo kanina na tanggapin para maligtas. Paano ba tumanggap? Ano ba ang kailangang gawin para masabing, okay, Lord Jesus, tinatanggap ka namin. Paano ba yun ginagawa? Ang pagtanggap? Ceremonial ba yan? Simple lang naman yan eh. Di ba? Tulad nito, na napako si Hesus Kristo. Yung dalawang magnanakaw. Sabi ng isa sa kanya, huwag mo akong kalimutan na pag napunta ka na sa iyong kaharian. Sabi ng isa, yung isa naman ininsulto siya, ay kala ko ba Diyos ka? Eh ba't di mo iligtas yung sarili mo dyan? Eh sabi nung nasa kanan niya, huwag mong insultuin ang Panginoon Diyos. O sabi niya lang kay Lord Jesus, huwag mo akong kalimutan, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, sinuko niya yung buhay niya, naniwala siya, nagtiwala siya, nanampalataya siya. Anong sagot ng Panginoon Jesus? Sabi niya, Today? truly, I say to you, today, ngayon din, di ba, makakasama ka sa paraiso. You will be with me in paradise. Ganun kabilis ang So, yung pagpapatanggap. oras na yon, kung tutuusin mo, kapatid, di ba, yung magnanakaw na yun, buong buhay niya, walang ginawang mabuti daw yun eh. Buong buhay niya magnanakaw yun. Pero, ang Panginoon Diyos hindi tumitigil hanggang kahuli-huling sandali ng buhay natin nang aalok siya ng kaligtasan. Nung oras na yon, sincere siya. Sinabi niya, sinusuko niya yung buhay niya, alalahanin mo ako. Nung oras na yun, namatay siya, kasama na siya sa langit. Ganon kagrabe yung grasya ng Panginoon sa atin. Kumbaga, Amen. para mamaligtas ba, hindi kailangan maging mabait ka. Pero, makikita mo yung bunga kung talagang naligtas ka, kung talagang tinanggap mo siya, ayun, magiging kahit paunti-unti, mababago, may transformation sa buhay. Yun po yung sinasabi na walk the walk, talk the talk. Kung tinanggap mo na siya, makikita na sa kilos mo at sa pananalita mo. Sa gawa. Yes. Although minsan, siyempre, may mga taong hindi, merong mabilis. Di ba? Merong mabilis ng pagbabago, merong matagal. Pero ang Panginoon, matyaga siya. Hindi siya susuko. Kaya pala minsan sinasabi ng mga pare, magbago na kayo, magbagong buhay. Pero Ate Ami, tanungin lang namin, ano ba ang favorite mo na Bible verse? Ang favorite ko, yung kasi dati pag nag-a-attend ako ng church, nakikita ko yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you.
ano yun Matthew 6:33. Yun yung sabi ko noon, saan ba yung kingdom na yan? Ano ba yung righteousness na yan? Pero sabi ko, gusto ko yung everything will be added unto you. Di ba? Lahat yun, sabi ko, hanggang doon sa, ayan, yung kaibigan ko, kilala mo si Telly, di ba? Oh, yes. Nagkita kami last week ni Ate Telly. Pinupulit niya ako mag-Bible study, umaten ng Bible study niya. Sabi ko, hindi, lagi akong tanggi ng tanggi, busy ako, ganyan-ganyan. Siguro mga 1 taon niya akong iniimbita until finally, wala akong mapuntahan, wala akong gimmick na mapuntahan. Doon ako, sabi ko, sige, dyan na lang ako gimmick. Pagdating doon, ako ang nagimikan ng Panginoon. Doon ko nakita, ang daming enlightenment, pang-unawa, unang-una, ang tinuro that day is life and death are in the power of your tongue. Kung ano man, mag-iingat ka sa mga salitang sinasabi mo dahil bawat salitang sinasabi mo, kakainin mo ang bunga nito. Yun yung Taming of the Tongue, ang title nung aming pinag-aralan that night. Tapos yung verse na yun sa Proverbs, life and death. Sabi ko, palamura ako noon, tapos kung ano sinasabi ko, di ba? From the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yes. So kung lagi mo sinasabi, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya yung pag kami nakikita ko, wala akong mga tao, wala akong pera, mas ang buhay ko, bukong gusto sabi yan. Lagi, walang pera. Kakainin mo bunga niyan. Naku, may sakit ako, may cancer na ako, may kakilala akong ganyan. Mas kinawala, di nagka-cancer nga. So wag, may nararamdaman kang may masama pa kayo, pero hindi. In Jesus' name, Lord, binayaran mo na to sa krus. Hindi lang yung salvation na binayaran mo, hindi lang yung kahirapan sa buhay, kundi pati kagalingan, binayaran mo na. In Jesus' name, I am healed. Pagalingin mo ako, Panginoon. Ganon, wag natin i-declare. Anything we declare, power yun. Remember, ginawa ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang langit at lupa. Sinabi niya, let there be light, na magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa. Hiningahan tayo ng Panginoon Diyos. Meron tayong DNA niya. May power siya nung nagsalita siya, no? May power yung salita niya, nangyayari. So tayo din, anak niya tayo, may DNA niya tayo, meron din power yung mga salita natin. Ate Ami, baka maaari mo naman kaming ipagdasal. Si Katambay Charlie, Katambay Pompi, si Dayan, saka yung ating mga manonood. Tulungan mo kami na matanggap namin ngayong Holy Week si Jesus sa aming mga puso. Kasi gusto naming maligtas eh. Ayaw nga namin yung init ng panahon. Ayaw din namin yung init ng impyerno. Grabe, nakakatakot talaga yan. Nakakatakot yan. Baka maaari mo naman kaming igay. Yes. Paano tumanggap? Pero ito lang ang sasabihin ko muna. Kumbaga, wala, sabi nga nung kaibigan ko wala sa panalangin yung power ng salvation, kundi nandoon sa sinseridad ng puso mo. Kumbaga, willing ka ba talaga magpasakop sa Panginoon? I-surrender ng buo yung buhay mo sa Kanya. Naniniwala ka ba, kapatid, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo? Naniniwala ka ba na kailangan mo ng tagapagligtas? At naniniwala ka rin ba na ikaw ay talagang makasalanan? At kung hindi dahil kay Yesu Cristo, kung hindi mo siya tatanggapin, mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Kung sincero ka sa puso mo at inaamin mo ang makasalanan ka at di mo kayang iligtas ang sarili mo, at gusto mong imbitahin si Yesu Cristo ngayon sa puso mo, sa buhay mo, simple lang, mananalangin lang tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, ang importante dito, galing sa puso mo. Gusto mo talaga siyang makasama. At tulad ng sinabi ko, pag inibitahan mo siya, sasamaan ka niya. Sasayo na ang banal na spirito. At pag tinanggap mo siya, sigurado na nasa langit ka mapupunta. Dito sa mundo, alam natin yan, mga lawyers kayo, Dayan, saka Attorney Faye. Pag ang kontrata, yung isang party hindi sumunod, sira na yung kontrata. Pero sa Panginoon, makipagkontrata ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, siya, totoo rin siya, nakipagkontrata sa'yo, nakakaliligtas ka. Alam mo, kahit na pumalpak ka ng pumalpak, yung pangako ng Diyos di mawawala. So kung totoo sa puso mo tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, sincere yun, hindi na mawawala ang kaligtasan sa iyo. Yun nga lang, kung patuloy kang gagawa ng hindi maganda dito sa mundo, hindi mo mararanasan
yung love, yung joy, yung peace, yung mga blessings na nanggagaling sa Panginoon. Kasi nakaharap mo. Okay? So, kung mula sa puso nyo, gusto nyo pong tanggapin ang Panginoong Heso Kristo, simpleng panalangin lang po. Tulad ng sinabi ko, ang importante, sincere ka, galing sa puso mo, inaamin mo makasalanan ka. Sumunod na kayo sa Panginoong Jesus. Pwede niyo pong sabihin aloud yan. Kasi sinabi sa if you confess with your tongue that Jesus is Lord at naniniwala ka na siya ay namatay pero binuhay siya muli ng Diyos Ama, maliligtas ka. Kaya tsaka maganda rin pag kino-confess natin ng malakas, naririnig ng kalaban ng demonyo na hindi na tayo sa Kanya. We belong to Jesus Christ na. Okay? Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. at tagapagligtas ko. Patawarin mo ko Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. sa lahat ng mga kasalanan. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. Ikaw na po ang manguna sa buhay ko. Ikaw na ang maghari sa puso ko. Ikaw Ikaw na po ang maghari sa puso ko. Naniniwala ako Naniniwala ako na hindi mo ako iiwan na hindi na mo hindi mo ko iiwan ngayon ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. ito po ang dalangin ko. Ito po ang dalang. Amen. Amen. Hallelujah! Amen. Praise Hallelujah! God! Ayun, so sinabi ko na Napaaga ang Easter namin. maganda. Gusto ko talaga. Amen. Diba? Ngayon, dahil pinanalangin nyo yun, kung talagang first time nyo pinanalangin nyo, at kung talagang sincero sa puso nyo, yung pangalan nyo nandun na sa Book of Life. Nakaukit na. Nandun na Nandun tayo. na, nakabusta na, at hindi na yung maaalis yun. Hindi na yung mabubura yun. Eh di ba sabi nga, pati hibla ng buhok natin, bilang niya ni Jesus, di ba? Oo. Nagbago Hanggang sa lahat. sa kanakuhan tayo. So, paano pag nag-thinning hair na? Nako, maraming salamat naman, Ate Ami, at naging instrumento ka ng Easter namin. Holy Week. Oh, Talagang Holy Week ito. Isa pala. Sabi natin, Di ba? Mhm. Ang ganda. Maganda ate. sabi natin, we find meaning ngayong Holy Week. Mhm. So marami pa tayong matututunan in the days to come. But thank you sa inyo. Glory to God. Praise to God. Salamat po na naging instrumento niya kayo para sa aming Holy Week. Magkaroon kami ng blessed, meaningful Holy Week. Lalo na si Dayan, birthday niya sa Good Friday. Ay, Meaningful. happy birthday, Atty. Dayan! Thank you, Ate Ami. Thank you. Very meaningful and Aha. sacrificial birthday. Maraming salamat. Praise God. Ate Ami, yan po si Charlie at si Comfy. Charlie, Yan Comfy? Pinafan. Comfy. Napakaganda. Di ba? Simula noong, Oo. naku, ang ganda-ganda ni Miss Ami. O kaya nga parang hindi naman timeless. Timeless beauty. Pag na-kay Lord ka, di ba? Makikita mo, Yun. pagwapo pa kayo lalo. Oo. Gaganda pa kayo lalo. Naku, magkakaroon ng flawless skin, ganyan. Radiant smile. Oo. At saka chiseled nose eh. Hindi pa uso ang mga rhinoplasty dati. Kayo na po ang napipicture ko pag sinabing matangos na ilong. Oh, walang iba, kundi si Miss Omi Astria yun. Salamat sa Diyos. Ako nakikita yung Fountain of Youth. Mukhang nag-discover yun eh. Pinamana Oo. sa akin. Mhm. Oh, yung Fountain of Youth. Tanong natin kay Miss Ami Austria kung nasaan. Mamaya pag kasi di pwedeng lahat ay nakakaalam ano yan Secret. of the air yan pagka Alin po? Ang Fountain of Youth, na-discover nyo na yata eh. Ay, si Lord Jesus na po yan. Ayun. Kasi pag nasa Panginoon ka, di ba, sagot niya na sabi niya kaya of the air Okay na ako, di ba? Limado ka lagi. Dumarating yan. Stress ka. Di ba? Yung stress ka Kaya lagi. kasi pag nasa kanya ka, meron kang peace, meron kang love, Yes. meron kang joy.
So wala kang stress, di ba? Wala kang At magre-reflect na yon sa ngiti mo. Oo. Mhm. Di ba? Hindi ka nagkakaroon Maraming ng- maraming salamat po ulit, Miss Ami. Soon po, sana ma-invite po namin ulit kayo. Oh, wala Oh kang yes, Ate Ami, invite namin kayo ulit ha. Yes po. Yes. Tunay po kaming nagagalak, napaunlakan nyo kami at nakapag-share pa. Oh, sige. Salamat po. Thank you. God bless po sa lahat sa inyo. God bless. Thank you. God bless Hi, you. Ate Telly. See you next week and Ate Lorna. Hello. Oh, nawala na. Ayun. You have Oo. to, Oo nga, naku, naalala ko tuloy yung mga kasalanan ko bigla. Sumagi, nung nagdadasal kanina, sumagi sa isip ko. Ako, naku, napakamakasalanan ko talaga. Amin na mga lawyer kayong lahat. Hindi po ako attorney outlaw po ako. Liar. Liar. Ito, attorney Peya, attorney at law. Attorney at law. Outlaw. Outlaw. Mga liar tayo. mga Outlaw liar. din. Yan yun. Liar. Liar. Biglang ganun. Lawyer, liar. Oh, di ba? Ang Oh. ganda. Yung mga shinare ni Ate Ami. Mhm. Yung nga, yung Oh. ang isang magpatawad ng Panginoon. Jesus. Jesus, di ba? Yung nga, si Today daw, today. So pag sinabing ngayon, di ngayon na yun. Ngayon na. O, at hindi naman daw kailangan magpakabait, pero magpakabait na rin tayo. Kahit pa paano. Kaya, hindi mo na magagawang gumawa ng masama pag tinanggap mo na Oo. ang Panginoon. Yun. Di ba? Siyempre, nagkakasala pa Oo. din. Magiging mabait ka. Hindi. Pero kayo na binabagit niya, no? Yung sabi niya, kahit hindi isip pa lang kasalanan na. Actually, Oo. may nakikita kasi ako mas malaki kasalanan dito. Hmm. Yung pagiging passive mo. Yung nakikita mo may krimen na ginagawa sa harapan mo, pati Eto hindi ka wala kang kumikibo. ginawa. Wala kang ginagawa. Oo. O, ano yata yan eh, by omission. Diba? Di ba parang sin by omission ba yun? Yung wala kang ginagawa. Marami sa Sabi, akin di ba, sa- if you stay neutral, Mhm. if you stay neutral, then you are siding with the oppressor. Diba, yung kasi yung pagiging neutral is for the preservation of status quo. O, at saka baka ano din, self-preservation din. Reservation Ayaw na. mong makialam. Kunwari, may nag-aaway sa kalsada. Mhm. O, hindi mo papakialaman kasi I-video mo wala lang. kang pakialam. Wala- Pero nakita mo may naaapi. for the content. Oh, for the content, di ba? Walang- Oo. neutral. Walang neutral. Totoo Ang yan. neutral nagsaside ka sa isang Oo, dun sa, Mhm. tama ka, sa oppressor. Oo. Gaya nung, meron ako finorward na video kay Faye, sa nang bubuli na bata, na mga kaklasing babae, mga babae. Oo, nakapang... Oo, oo, Naku, yun. nakita mo yun? Oo. Naku, Diyos ko, ako, bilang magulang, naku, sabi ko kung gagawin Tsaka ko na, naman sa... napaingan ko yung interview ng magulang noon. Awa-awa ako. Sabi niya nung yung anak niya raw, sabi niya, ayaw magsalita. Kaya niya nalaman yung video kasi yung mga kaibigan, kapitbahay nila, yun nag-forward dahil concerned sa kanila. Mm-mm. Yun ang nag-forward sa kanya kasi ano pa sila, bagong lipat sa lugar. Yung anak niya bagong transfer sa school. Di Na ba? regular na pa nang ginagawa sa anak yun, yung anak niya hindi nagsasalita. Kawawa naman. Kaya nga yung Video, ba't hindi pinigilan ng mga kaklase? Tapos yung nakakapikon doon yung Lalaki. di ba, pati sila nakikibully. Nakikibully kaya nga. Pinusinti yun nung nung teacher. Yung kasi nung inimbestigasyon nila, ang ginawa lang nila, pinag-usap yung dalawang bata, o magbati na kayo ha. Naku. O so yung sabi nung nung teacher sa magulang, nagkaayos yung mga bata so kalimutan na natin. Talagang ang pambubuli talaga sa eskwela din eh. Kaya nga, tuloy, pabalik tayo sa kasalanan, no? Mm-mm. Oo. O, ibalik natin doon kasi meron tayong 5 minutes. Kung nangyari yun, siguro, pwede bang yung i-justify yung pagiging makasalanan, yung pag-commit po ng kasalanan? Kasi hindi ko maiiwasan, sorry, pero sa ngayon pa lang, sabi na ako na hindi ko po alam kung anong pwede kong gawin pag nangyari sa anak ko yun. At siguro, naniniwala ako sa ibang magulang ganun din. Sinong mga bata, Hihingi mo na lang ng tawad ang pwede mong magawa. Oo, yun lang, patabayan lang po ako. nung mga bata pa rin mga anak ko, nag-aalpas sila sa yung elementary and high school. Sabi lang sa kanila, pag binuli kayo at sinapak nyo, nanakit kayo ron, pupuntahan ko kayo ron. Hindi ko kayo pagagalitan. Hindi ko kayo... Basta ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Kailangan marunong ka rin Oo. magtanggol sa sarili mo. Ganon.
Oo. Kasi basta ang kasalanan. So, i-recap ko lang yung natutunan natin ngayong araw na ito na hindi dahil sa pagiging mabait kaya tayo maliligtas. It's a gift from God. Diba? Ephesians 2:9 yata yung nagsasabi na for it is by faith that you are saved. So yung paniniwala mo lang, yung pananalig mo, pananampalataya mo, it is not by works mo, yung mga gawa mo, kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki kay God. Talagang regalo lang niya na tatanggapin. Kasi may mga regalo naman sa atin, ayaw nating tanggapin, di ba? So ito din, salvation natin. Gift yan. So it's really from up to us kung tatanggapin natin siya. Gift. Grace from God lang yan. Not from, not good works. Pero, syempre, may consequence naman din kung hindi ka naman kung makasalanan ka naman at hindi mo tinanggap, hindi ka humingi ng kapatawaran, may consequence din. Kagaya ng nasabi ni Katambay Comfy kanina. Hindi yung, patawarin mo po ako, Panginoon. Tapos after a few, gagawa ka na naman. Ay, papatawarin naman na papatawarin. Pag hindi Empty naman yun. Empty rhetorics naman yun. Hindi ka sincere. Talagang, lang din talaga, di ba? Sa puso, sincere din. Oo eh. Sincere na paghingi ng tawad. Kasi At kung may nagpapahingi din ng tawad sa atin, siguro patawarin na rin natin. Di ba sabi, humihingi tayong tawad. Tapos pag may humihingi ng tawad sa atin, hindi naman natin pinagbibigyan. Baka dapat two-way din. Hihingi tayong tawad dahil pinatawad tayo. Pag may humingi ng tawad sa atin, patawarin din natin. Hindi, may mga kasalanan na mahirap hindi makomit ulit eh. Halimbawa, yung sabi nga ni Miss Ami, diba, yung iniisip ko pala. Halimbawa, di ba, nanood tayo ng mga crime movies, di ba? Eh, iniisip ko yung pagnanakaw, pero napanood mo, ang galing ng pagnanakaw nito, parang sarap gawin, di ba? Perfect crime, parang sarap gawin. No? Galing, no? Parang gusto mong gawin, ano? Lalo yung pelikula ni Sean Connery tsaka ni Ocean's 11 ba yun? Ocean's? ng mga barya-barya sa lahat ng bangko sa buong mundo. Yung Ocean series lang eh. $12 billion. Ocean's 11. Yung Ocean series lang, di ba? Ocean 11, Ocean 12, di ba? Ang galing, di ba? Parang ang sarap maging magnanakaw pag ganito eh. At saka di ba kaya nga, sabi niya nga kanina, sa isip mo pa lang, pwede ka na maging makasalanan. Eh minsan may naiinis ka. Nakakapag-isip ka ng hindi maganda dun sa isang tao. O kasalanan na pala yun. Halimbawa, di ba, yung nag-iisip ka ng sabihin natin, makamundong pag-iisip, di ba? Tapos bigla makakanood ka, magbukas ka ng SOCMED mo, ng Facebook mo, bigla may mga reel na lalabas na ganun. Hindi, siyempre. Parang algorithm mo yun, Katambay Charlie. Hindi, ako nagrereklamo ko yan, kino-complain ko yan, pero sabihin sa akin, after ilang araw, we found your, na it doesn't violate our community standard. Porn, yung lumalabas sa tapos sabihin hindi nag-violate pero pag political, nag-violate ka na agad. Oo. Nalabas ang porn sa feed mo. Di ba? Oo nga. Hindi Algorithm niya. Advertisement yun eh. Ad yun. Advertisement. Advertisement. Oo. Halimbawa yung mga tapos ginagamit nila yung mga sila Doc sila Doc Willie. Mga ganun. Nakapasok, naka-insert yung porn sa ad nila. Grabe. Grabe talaga, grabe. Ako syempre, si Doc Willie, pinapalo ko dati yan eh. So biglang ganun yung lalabas sa'yo. So sabihin, kung algorithm nga yun, yung ad mo, dahil si Doc Willie naipindot mo. Kasi si Doc Willie yun eh. Clickbait, no? Ang tawag nila para i-click mo, tapos yun na, lalabas. So nandun yung mga, kumbaga yung mga premise para magkaroon ka ng kasalanan dahil dun eh. O kaya nga yung kasalanan begins with a thought. Parang sa tingin ko, everything begins with a thought. Hindi, pero magiging makasalanan ka, sa isip nagsisimula. Magiging mabuti ka, sa isip magsisimula. Magiging masaya ka, sa isip nagsisimula. Magiging malungkot ka, nasa isip lang din.
So, anyway, yun, wala na po Nako. tayong oras. Siguro, Oo. yung mga pahabol na bate, no? Pahabol. Babatiin ko lang ng advance, happy birthday! Sino Ang kaya- ating magandang katambay, si Dayan, happy birthday sa'yo sa Friday, ha? pansit mamaya yan. wala ka kasi dito eh. Hindi, sa Friday pa naman, may munggo ba? Munggo, tsaka, di ba, usually pag Friday na Holy Week, munggo. Uy, Bigyan yung natin, galugong dapat. na maliliit. Tapos masarap. yung crispy. Crispy, walang tapon. Happy, Wala ulo hanggang buntot. happy birthday At ulit saka, kay- babatiin ko din. Naku, katambay Charlie, babatiin ko lang din yung aking kasamang naglakwatsa dito sa Bangkok. Ang aking pogi at mabait na asawa. Jerion! Hey! Ayun, dumisigaw doon sa background ko. Hello, Jerion! Hello! Oo. Batiin ko lang siya. Pasalubong Jerion Alphonse Singson. Oh, hintayin ko yung pasalubong nyo Okay. Yo, sampalok. Calendar. Marami na ba na pamili sa Big C si Jerion? Happy birthday ulit. Sige, sabi nga niya, kahit weekend daw, mag-grocery sa Big C pala eh. Okay. No, weekend tayo doon, no, Jerion. Yes! Happy birthday ulit kay Max Curia at happy birthday up there kay Mami Alice. Ay, happy birthday po! Happy Okay. birthday po sa inyo. At muli, Happy birthday. condolence sa pamilyang iniwan ni Tita Pilita Corrales. Condolence po sa inyo. Thanks po sa inyo. Kay Jackie Lu at saka kay Monchi. Shout out mo. Meron pa? Shout out rin kay Cecilia Lagmay, nanonood siya sa Taytay, at Jolie Arceo. Ayan, magandang umaga raw. Magandang umaga po. Siyempre, salamat natin sa ating tagapagtaguyod, Philippine Challenge Sweepstakes Office, hindi umuulong sa pagtulong, at sa Philippine Gaming Corporation, PAGCOR, Pagkor. for responsible gaming. Keep it up. At saka, kay Mami Agnes at sa Las Vegas Valley Christian Fellowship Church. Mami Agnes! We love you! Dito po kami ulit sa Tambayan, DWBL 1242. Hanggang See sa you susunod on na Monday. Lunes. Easter na yon. Oo, Easter Oh, Monday. Easter na. Magkikita tayo ng Easter Monday. In the meantime, blessed, meaningful, Holy Week po sa ating lahat. Aha. Sa ating lahat na makasalanan na iniligtas ng Panginoong Jesus. Oo, sa inyo lahat. Sa inyo. Sa mga magbabiyahe, ingat po tayo sa biyahe. Ingat po sa biyahe. Pagpalain po tayong lahat. Habaan ng pasensya sa traffic. Ayun. Ayun. Patawarin ang bumubusin na sa likod. Ayun. Sige, have a safe flight later tonight. Yes, thank you. I miss you all there. See you next Monday sa studio. Papakita mo.